Nais kong buksan ninyo mga kapatid ang inyong mga Biblia dito po sa Colossians chapter 1 verse 13, Colossians chapter 1 verse 13, and then didiretso po tayo ng Colossians chapter 3 verses 1 and 2 mga kapatid. Okay? So nais kong basahin muna ang Colossians 1:13. The Bible says, "Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son." Maliwanag mga kapatid na si Apostle Paul ang nagsulat dito. At sinabi sa atin na tayo po'y nailigtas na mula sa power of darkness at tinranslate tayo mga kapatid into the kingdom of His dear Son. Itong kingdom dito ay hindi po yung millennial kingdom, kagaya po ng programa ng mga Hudyo. Ito po ay present kingdom, mga kapatid, spiritual kingdom in heavenly places, mga kapatid. At ayon po dito, simula nung tayo ay naligtas, ay meron na po tayong king. Okay? The king of our life, mga kapatid. At the same time, siya po yung head of the church, mga kapatid. And then, sa Colossians pa rin po, ay sinasabi ni Apostle Paul ang mga bagay na ito. Since na tayo po ay na-translate na from the kingdom of His dear Son, at this present time, simula po nung tayo po mga kapatid ay naligtas, sabi sa Colossians 3 verses 1 and 2, ang ganito, "If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God, set your affection on things above, not on things on the earth." So makikita natin dito mga minamahal na ang Panginoon, ang katotohanan, ang doktrina. Ano po ang doktrina mga kapatid? Ang doktrina, tayo po'y na-translate na. Nandun na tayo sa kingdom of His dear Son. So yun po yung positional truth. But ang practical truth mga kapatid, how to live the doctrine mga kapatid na tayo po'y na-translate na sa kingdom of His dear Son, sabi yan, seek those things which are above. Ngayong umaga, pag-usapan po natin ang pamagat ng atin pong mensahe, minding another realm. Amen? Minding another realm. Habang tayo po ay nandito, mga kapatid, okay, sa lupang ito ay minamind natin yung ibang kaharian. Mga kapatid, sino sa inyo dito ang nakaranas ng mag-abroad? Sino sa inyo dito ang nag-abroad na? Okay? At habang nasa abroad, meron kayong pamilya sa Pilipinas. Naranasan nyo na ba yon? Kasi makaka-relate kayo dito sa akin sinasabi. At kahit hindi pa kayo nakarating ng abroad, ako din po, hindi pa ako nakapag-abroad. No? Pero, dumating at naranasan ko, mga kapatid, na naging malayo sa aking pamilya ng ilang buwan. Okay? Dahil sa mga situation sa buhay. At every day, mga kapatid, ay hindi maaaring hindi ko tatawagan ang aking asawa. At tatawagan ang aking pamilya kung saan sila naroon upang makita ko ang aking anak at maging updated ako sa kung ano man ang nangyayari sa kanila. You know why? Bakit hindi maaaring hindi ko sila tawagan? Sapagkat I was minding other place, mga kapatid. Nandun ako sa place kung saan ay kinalalagyan ko at yung aking pamilya ay malayo sa akin. And I always miss them, mga kapatid. Pagkat hindi ako sanay na sila po ay malayo sa akin. Lalo na po yung mga nag-abroad, mga kapatid. Lalo na ngayon at available na po ang technology, ang internet, mga kapatid. Madali na lamang po magkaroon ng access. Hindi kagaya nung una na buwan pa ang aabutin bago matanggap ang sulat galing sa abroad. Mga kapatid, nais ko pong ilagay ninyo ang inyong sarili sa kaisipan, mga kapatid, na tayo po ay talagang literally, spiritual, but literally, mga kapatid, dahil naniniwala tayo sa Word of God, sabi ng Word of God, we are translated into
the kingdom of His dear Son. And we are delivered, mga kapatid, sabi diyan, who hath delivered us from the power of darkness, okay, and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Now, gaano katotoo sa atin ang verse na ito? Okay? Kung talagang naniniwala tayo na tayo po ay nakatranslate na o translated na tayo sa spiritual kingdom of the Lord Jesus Christ, nandun na po tayo sa ibang realm, mga kapatid. We have to mind another realm habang nandito tayo sa lupa pong ito, mga kapatid. So maliwanag po yan sa Colossians chapter 3, verses 1 and 2. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above. Mga kapatid, every day, we have to remind ourselves, as a preacher, I have to remind you that we are living right now in another realm. Nandito tayo, ang ating lupang katawan ay nandito sa lupa, mga kapatid. Pero ayon po, mga kapatid, sa Ephesians chapter 2, verse 6, we are already seated in heavenly places. We are blessed with all spiritual blessings, Colossians or Ephesians 1:3. So, ibig sabihin, mga kapatid, itong realidad na ito ay dapat maging totoo sa ating buhay sa bawat araw. Sapagkat maiiwasan nating magkasala, maiiwasan po natin, mga kapatid, na mag-focus sa mga bagay na hindi po related sa eternity. Amen. Kung ganito po ang ating understanding dito, mga kapatid, at ang ating realization. So malinaw, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Alam nyo, mga kapatid, ang makaka-appreciate lamang po ng verse na yan ay yung mga Kristiyanong espiritual. May mga Kristiyano ngayon na hindi spiritual at ayaw nilang marinig ang preaching na ganito. Set your affection on things above, not on things on the earth. Malinaw dito. Sabi dito, not on things on the earth. Amen. Mga kapatid, habang tayo po'y nasa lupa, kailangan nating maghanap buhay. Kailangan nating kumita ng pera para makasurvive tayo at magampanan po natin ang atin pong heavenly calling, mga kapatid. Nawa po, bilang mananampalataya, yun ang ating maging purpose kung bakit nais nating mabuhay at magising bawat umaga. Amen. We have this duty, heavenly duty, mga kapatid. We are ambassadors of heaven, mga kapatid. Amen. So, hindi ko sinasabi na huwag tayo maghanap buhay. Hindi ko sinasabi na huwag po tayo, mga kapatid, mag-mind ng mga bagay sa lupang ito. Kailangan natin yon. You know why? Sapagkat paano natin magagampanan ang mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos na dapat natin gampanan kung tayo naman ay gutom. Kung tayo naman, mga kapatid, ay wala pong makain at iniisip natin kung paano yung buhay po natin. So, kinakailangan tayo po ay merong hanap buhay, meron po tayong business, mga kapatid, pero don't forget kung bakit tayo ay nagsusumikap na alagaan ang ating sarili, alagaan ang ating future. You know why? Because we are minding another realm. Amen. Isipin ninyo, isang nanay o isang tatay na nasa abroad. Ha? Nagtatrabaho siya para po sa may maipadala sa kanyang pamilya. Hindi ko po ini-encourage ang mga kapatiran natin na mag-abroad. Kung hindi naman po kung hindi pa kayo nag-a-abroad ngayon, dinidiscourage ko kayo na wag na kayo mag-abroad. Kung kayo naman po nasa abroad, kayo po ini-encourage ko na mag-ipon at wag na magtagal diyan. Kalooban ng Diyos sa kayo po magkakasama bilang pamilya. Ano po? So ang puntos ko lang ay ito. Pag ikaw ay nasa abroad, hindi mo maaring pabayaan ang iyong sarili. Hindi pwedeng hindi ka magtatrabaho. Hindi po pwedeng lalagnatin ka ng isang buwan. Mga kapatid, kinakailangan kapag nakaramdam ka ng kaunting karamdaman o sakit, kailangan ay alagaan mo ang sarili mo, gamutin mo ang sarili mo, sapagkat kailangan mo magtrabaho. Amen. Ganon din po, mga kapatid, sa buhay na ito, we are minding another realm, mga kapatid.
Yung mga nasa abroad, minamind nila yung kanilang family, yung need ng kanilang family, mga kapatid. At kinakailangan nilang magtrabaho. Gayun din po sa atin, mga kapatid, ngayon. Nawa po, maging totoo na minamind natin yung langit. Yung purpose ng Diyos, yung dahilan ng Diyos, bakit nag-i-exist ang mundong ito. Bakit hindi pag ginugunaw ng Diyos ang mundong ito, sobrang sama na. Ngayon, ang lagi kong naririnig, mga kapatid, sa mga Kristiyano, ang sama na ng mundong ito, sana mag-rapture na. Ha? Ang daming Kristiyanong ganyan ang sinasabi. Hindi nila alam kung bakit hindi pa nagra-rapture at hindi pa nagugunaw ang mundong ito sapagkat hindi pa tapos ang Diyos sa kanyang misyon. Amen. Kapag nasanay tayo sa konbinyente, nasanay po tayo, mga kapatid, sa kaayusan, kasarapan ng buhay. Ayaw natin, mga kapatid, ng gulo. Ayaw natin, mga kapatid, ng stress. Ayaw nating nai-stress, right? Alam naman natin, ang langit, walang stress doon. Lahat kaginhawahan. At because of that, nasanay tayo, mga kapatid, sana mag-rapture na. Sana dumating na ang Panginoon. Ang ganda naman pong wish noon. Kung magandang wish yun kung at the same time, hindi tayo, mga kapatid, tamad sa gawain ng Panginoon. Kung hindi tayo, mga kapatid, hindi po tayo nagiging hindi busy sa gawain ng Panginoon. Pero kung halimbawang nakikita natin ating sarili, wala nga tayong involvement sa gawain ng Diyos Wala nga tayong contribution sa gawain ng Diyos Hindi nga natin magawa na ibigay yung ating time, yung ating talent, at yung ating treasure sa gawain ng Panginoon pagkatapos nananabik ka na ikaw ay pumunta na ng langit. Why? Is that selfishness? Baka naman nagiging selfish ka. That's why, mga kapatid, patuloy nating idinidiin ang kahalagahan po, mga kapatid, na i-mind natin ang earthly things habang nasa lupa po tayo. In our modern Christian lives, we have grown accustomed to a compartmentalized faith. Compartmentalized faith. Kino-compartment natin, inilalagay natin yung atin pong pananampalataya sa parang mga box, mga kapatid. Okay? One moment we feel close to God, perhaps during our powerful church service or personal devotion. After this, baka ang nag-aalab yung puso natin. After listening the Word of God, nag-aalab yung ating mga puso. And the next, we're swallowed up by the demands and distractions of everyday living. Yet the believers in the early church lived with a constant awareness of another realm, a kingdom not of this world. Alam nyo, hindi ko alam kung kailan nyo huling binasa ang Book of Acts. Ang mga tao na mananampalataya during those times, mga kapatid, si Apostol Pablo, tent maker po siya, at ang ibang mga kasama niya, mga kapatid. Pero bagamat sila po'y nagtatrabaho night and day para sila po, mga kapatid, ay makakain physically, pero kailanman hindi po nila nalimutan, o mga kapatid, na sila po ay mayroon pong pinaglilingkuran na ibang realm. Amen. They were tent makers, teachers, and laborers. But their identity was not rooted in their professions. Their lives were anchored in eternity. They lived in this world, but their affections were fixed above. Amen. Kumusta ang ating mga affections, mga kapatid? Fixed ba ito? Kasi whether we like it or not, saved na tayo. Pag namatay tayo, langit talaga tayo. Sana po, tulungan tayo ng Diyos. Sabi na Apostol Pablo, set your affection on things above, not on things on the earth. Okay?
Hindi po ibig sabihin naghahanap buhay ka at busy ka at napapagod ka ay nagtitingis ka o nagkikare ka ng things on the earth. Tama lamang po yun. Pero dapat alam po natin na sa bawat araw, kwentado na natin kung magkano ang ating kikitain. May plano tayo sa isang taong ito. Yes, meron po tayong hanap buhay, meron tayong sweldo. Gusto nating ma-promote para madagdagan yung ating sweldo. But mga kapatid, maaari nangangarap ka na ikaw ay magkaroon ng sasakyan, ng bahay. Pero listen, anong pangarap mo sa gawain ng Diyos? Amen. Anong pangarap mo para ma-fulfill ang kalooban ng Diyos sa mundong ito? Meron ka bang budget for that? Meron ka bang plano for that? Mga kapatid, yun ang realidad. Tayo'y tagalangit at tayo may tungkulin bakit tayo narito. Tayo po mga kapatid ay mga missionaries. Tayo po yung mga laborers, mga kapatid. Meron tayong goal kung bakit tayo narito. Magsama-sama tayo sa adhikain na luwalhatiin, paluguran at tulungang maligtas ang maraming tao sa atin buong buhay na ito habang nasa lupa, mga kapatid. The divided life as spiritual illness. Number 1 sa ating point. A divided life, a spiritual illness. Karamdaman po pala, sakit po pala, kapag ang ating buhay ay hindi ho fix. Okay? Tandaan po natin, kung bakit tayo nagtatrabaho ay just to survive sa mundong ito. At ang pinaka mainline natin ay ang gawin ang kalooban ng Diyos. Si Jesus Christ, karpintero siya. Naghahanap buhay siya, mga kapatid. Hindi lang after ng baptism ni Jesus Christ, hindi lang sinasabi kung saan siya kumukuha ng allowance. Pero we believe, mga kapatid, hindi po siya umaasa, mga kapatid, sa ibang tao. Karpintero ang ating Panginoon Hesus. Amen. Pero, kahit na siya po'y busy para pakainin na talaga ng kanyang sarili, mga kapatid, at ang mga disipulo, hindi kailanman nawala sa isip ng ating Panginoong Jesucristo that naririto siya sa lupa nung panahon na yon to do His Father's business. Dapat ganun po ang ating mindset, mga kapatid. Simula nung tayo naligtas, we are here to do our Father's business. Anong sabi ng Matthew chapter 6 verse 24, yung unang bahagi lamang? Matthew chapter 6 verse 24, yung first part, no man can serve two masters, for either he will hate the other and love the other. Amen, mga kapatid. Ang isang faithful na nag-a-abroad, hindi ho nagkakaroon ng second family sa abroad. Nagigets nyo yung point ko, mga kapatid. Meron lang siyang isang family at minamind na family, kaya siya nagtatrabaho ay upang gampanan ang kanyang tungkulin para sa kanyang family na nandun sa kabilang realm, nandun sa kabilang bansa. Tama po, mga kapatid. Ganon din po nawa ang mindset natin. We are working. Kumikita ng pera. Kumikita, mga kapatid, ng salapi. Dahil meron tayong, aware tayo na meron po tayong pagkakagastusan, meron tayong tungkulin para sa ating pamilya, para sa gawain ng Panginoon, sa misyon ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, today's Christian often lives a divided life. Sacred on Sundays, secular during the week. We operate as if God is only concerned with the church, part of our lives, mga kapatid. Para bang ang simbahan ay bahagi lang ng ating buhay? O ang spiritual na bagay ay bahagi lang ng ating buhay? This results in spiritual disconnection, leading to apathy and ineffectiveness. Nawa po, mga kapatid, hindi tayo magkaroon ng ganon na divided life.
Isipin po ninyo ang isang sundalo, mga kapatid, na-train po siya at na isuot ang kanyang gear, ang kanya pong armor, mga kapatid. But pagdating ng ilang mga araw, naka-civilian siya at hindi siya ready. Isipin nyo, ang isang sundalong nandun sa field, may misyon, hindi nga halos naguhubad yan, mga kapatid, ng kanyang uniforme. Okay? Ganun po tayo, mga soldiers tayo ng langit. Hindi naguhubad ng uniforme at hindi po ibinababa ang armor of God. Amen, mga kapatid. Ibig sabihin, kahit anong ginagawa natin, see to it that we are minding another realm, which is kung saan doon po tayo nakatira. Okay, number 2, ang ating first point, the divided life, a spiritual illness. Number 2, the early church example, undivided devotion. Amen. The early church example, undivided devotion. Tingnan po natin, mga kapatid, itong sinasabi dito sa Acts chapter 17. Okay? At basahin natin yung verse 6. Ito po ay pangyayari, mga kapatid, kay Apostle Paul at sa kanyang mga kasamahan. At binansagan po sila, mga kapatid, ng gugulo. May ginagawa akong message ngayon, mga kapatid. May ginagawa akong message ngayon tungkol po sa buhay ng mga apostol, mga revolutionaries po sila. Mga spiritual revolutionaries sila. Pag sinabing revolutionaries, sila po yung mga taong hindi tumatahimik, mga kapatid. Parang nanggugulo, pero hindi naman. Mga revolutionary sila, mga kapatid. Okay? So, tingnan natin ang Acts chapter 17 verse 6. Babasahin ko lang yung part na ito. This that have turned the world upside down are come hither also. Naalala ko nung time na kami nandun sa Bohol, kasi naririnig po ako, mga kapatid, sa online, noon, no, nung ako'y talaga bang nakapublic, mga kapatid. Pagdating namin ng Bohol noon, usap-usapan ng mga simbahan po doon, nako, nandito na ang grupo ng mga Antonites na nanggugulo. Alam nyo bang naranasan mismo yan, mga kapatid, ng mga apostol? Maging ni Apostol Pablo, kaya sabi niya sa verse 6, mga kapatid, and when they found them not, they drew Jason and certain brethren unto the rulers of the cities, crying, these that have turned the world upside down are come hither also. Nandito na yung mga nanggugulo na binabaligtad ang mundo. Okay? Ang example ng mga mananampalataya doon, especially si Apostle Pablo, mga kapatid, meron silang tinatawag na undivided devotion. The believers in Thessalonica were not part-time followers of Christ. Pabasahin po natin ang context nito from Acts chapter 17 verses 1 down to 6, mga kapatid. Ang mga mananampalataya na ito sa Thessalonica ay hindi part-time followers of Christ. At makikita nyo, talagang inuusig din po sila. Their faith didn't take breaks. It invaded every part of their existence. Persecution followed them not because of loud preaching, but consistent living. Amen. It is one thing to preach loudly, but it's another thing to live consistently. That's my prayer in myself, in my family, mga kapatid. I went through trials and temptation in my life. I tried to do things na hindi consistent sa buhay ko. And I experienced many consequences in my life. Pero I really thank the Lord for correcting me and giving me another chance to do what is right.
consistently. Thank you for loving me, mga kapatid. Thank you for praying for me. Siguro marami kayong naririnig tungkol sa buhay ko, tungkol sa mga nangyari sa buhay ko. 6 years ago, 5 years ago, mga kapatid. But I really thank the Lord. Nawala ako sa circulation ng mga kasama ko. Para akong cast away ngayon. Nag-iisa, walang kasamang pastor. Nagmi-mission, nag-iisa. May nakikinig sa akin, iilan-ilan. At kayo po yun. At para bang nakaka-discourage sa buhay kung iisipin ko yung aking situation. Pero, my hope is in God. God knows my heart. Alam ng Diyos kung ano yung bagay na na-realize ko sa aking buhay. I love my family. I love the saints. I love the Word of God. At ayaw kong mamatay na nandito sa sitwasyon na para bang nayurakan ko ang gawain ng Diyos. Nais kong makabawi sa Panginoon. Mga kapatid, please pray for me. Please pray for my family. Wala akong ibang hangad, kundi ang magamit ng Panginoon. Kung papaano, hindi ko alam. Kung sinong aking magiging kasama at magiging partner, hindi ko alam. Pero sapat nang malaman ko that I am co-laborer or laborer together of God. Sapat nang malaman ko na hindi ako iniwan ng Diyos. Sapat nang malaman ko na si Kristo lang ang hindi pwedeng mag-betray sa akin. Si Kristo lamang ang mananatiling kaibigan ko, uunawa sa akin, at magre-rebuke sa akin na may totoong pagmamahal for my restoration and not for my destruction. Mga kapatid, they work, the early believers work ordinary jobs. Yes. Walang pinagkaiba sila Apostle Paul sa atin ngayon. Nagtatrabaho, kumikita ng pera. But listen to this. They work ordinary jobs, but their eternal mission never paused. Ulitin ko. They work ordinary jobs, but their eternal mission never paused. Somebody could restrict me from doing the word of God or the work of God. But knowing my Savior, but knowing my eternal purpose, but knowing God's eternal purpose in me, and knowing God's eternal mission in this earth, I should never stop. Amen. I should never stop. Their daily lives were saturated with God's eternal purpose. At gusto ko po ang buhay ko maging ganon. At kayo na nakikinig sa akin. Siguro marami din kayong regret sa buhay, marami din kayong mga expectation sa mga churches sa paligid. But nag-end up tayo na wala tayong church. Pero hindi ibig sabihin nun na wala ang kaligtasan natin. Listen mga kapatid, since hindi nawawala ang kaligtasan, since hindi mawawalan ng value ang gospel na tinanggap natin, dapat hindi tayo titigil na mag-share ng kaligtasan, mga kapatid. Amen? Hindi ibig sabihin tayo nadapa, titigil na tayo. Gapang! Amen. Magpapatuloy tayo sa ating Panginoon. Number 3, mga kapatid, the call to live for another realm. The call to live for another realm. Nais ko pong babasa natin ang Philippians chapter 3, verse 20. Yung bahagi ng Philippians 3:20, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, tayo'y taga-langit, ang ating citizenship ay nasa langit, at mula doon, mga kapatid, tinitignan natin ang ating buhay.
mga kapatid, gaya ng ating Panginoong Jesucristo. Anong sabi mga kapatid sa 2 Corinthians 5:7? 2 Corinthians chapter 5 verse 7, "For we walk by faith, not by sight." We walk by faith, not by sight. The word conversation means citizenship. Our true home is not here, mga kapatid. Again, our true home is not here. Do not expect too much for convenience. Amen. Kasi pag wala ka sa bahay mo, hindi ka masyadong kampante, right? Sino sa inyo dito, kahit na ang ganda pa ng iyong tulugan, pero hanggat di ka nakakarating sa bahay mo, sabi nga po ay, there is no like home. There's no place like home, mga kapatid. Tama? Iba eh. Ibang pakiramdam pag nasa sarili ka. Tayo po mga kapatid, itagalangit. Magkakaroon lang tayo ng tunay na comfort, peace, ng security. Feeling na secured na po tayo, mga kapatid, kapag tayo nakarating na doon sa langit. Tandaan po natin, huwag tayo mag-expect ng masyado sa lupang ito. Just live a life following and obeying the Lord. To mind another realm means, ano ibig sabihin kapag tayo po'y nagmamind ng another realm? We live with eternal priorities. Ano ang mga prioridad natin sa buhay? Amen, mga kapatid. We see every day through the lens of God's plan. Pag nagda-drive ako, mga kapatid, lalo na nung galing ako ng Oriental Mindoro, pumunta po ako dito sa Ilocos. Hindi pwedeng hindi ako, kasi nga, hindi ko kabisado ang daan eh. Hindi po pwedeng hindi ko titignan ang GPS. Hindi ko pwedeng hindi titignan kung nasa na akong location. Amen. Dapat na, ay, nandito na ako, nasa Ilocos Sur na ako. Amen. Ang buhay natin ay parang driver tayo. Dapat alamin natin kung nasa na tayo. Mga kapatid, kumusta? Tinitignan pa ba natin ang mapa ng ating buhay? Nasa na tayo sa ating paglalakbay, mga kapatid? We should see every day through the lens. We should see our lives every day through the lens of God's eternal map. Amen. We are not shaken by earthly gains or losses. Sa mundong ito, gain, loss, kung may hanap buhay ka, minsan, loss, gain, loss. Di ba mga kapatid? But bilang mananampalataya, na minamind natin ang another realm, ang heavenly realm, mga kapatid, we are not shaken by earthly gains or losses. Alam mo yung sabi ni Jim Elliot? Sabi ni Jim Elliot, mga kapatid, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Hindi daw humangmang ang tao na ibinibigay ang mga bagay na hindi naman niya talaga kayang ingatan upang kanyang matamo ang mga bagay na hindi niya kayang maiwala. Wow. Amen? He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Mga kapatid, hindi naman talaga natin makakaya na i-keep forever yung kayamanan natin eh, yung pera natin eh. Di ba mga kapatid? Hindi naman talaga natin kayang i-keep yan forever. Pero kung ang puso natin, mga kapatid, ay nakaset on things above, amen, we can lose those things that we cannot keep just to gain those things that we cannot lose. Amen. Ano yon? Lahat ng mga bagay na eternal,
ang kaluluwa ng tao kapag kapo'y natulungan nating maligtas, pag natulungan po nating magbalik loob sa Diyos, mga kapatid, yung eternal reward cannot be lost. Yung eternal life cannot be lost kapag nakuha na po, nakamtam na po ng isang taong natulungan po natin through the gospel of the grace of God. Kaya mga kapatid, maging sensitive tayo. Amen? Huwag tayong bitaw ng pera sa mga bagay na wala pong eternal value. See to it na kapag kayo susupport ng isang gawain o ng isang church, sikapin ninyong malaman at makita kung anong gospel na tinuturo. Pangalawa, kung ginagamit ba talaga sa pagpaparami ng naaakin na kaluluwa ang pera na inyong ini-offer o ginagamit upang palakihin ang pride ng pastor at palakihin ang ari-arian ng pastor. Amen. Sapagkat para kayong tumutulong sa isang relihiyon na hindi tama ang katuruan. Kapag ka ang offering ninyo ay binibigay nyo sa hindi nyo na pag-aralan kung ano po ang kanilang tinuturo. Amen. Maging wise tayo sapagkat lahat ng kayamanan, ari-arian, pera na natatanggap natin, hindi naman talaga sa atin. We are just stewards. At kung saan natin gagamitin yan, pananagutan natin sa Diyos. Kahit nga yung simpleng pagbibigay, dun sa mga nanghihingi sa bus at nanghihingi sa palengke kapag nagpipreach, sabi mo, naaawa ako eh. Nagpipreach din naman ng Word of God, magbibigay ako ng 1,000. Hindi niyo po ba alam na yung kinukolekta nila sa palengke pinagpapagawa nila ng kanilang mga mansyon at mga simbahang malalaki. Pagkatapos pag nandun na kasi sila doon sa kanila pong mga simbahan, yuyurakan nila yung mga nagbibigay sa kanila sa palengke. Yuyurakan nila yung mga religion ng mga taong nagbibigay sa kanila sa bus at sa mga bahay-bahay. At sasabihin, kami lang ang tama. Mali sila lahat. Pero bakit pinanghuhututan nila yung mga taong hindi nila kapananampalataya? Kaya maling-mali talaga ang magbigay sa mga taong nanghihingi at ipinangangalakal ang salita ng Diyos. Listen, ang mga mangangalakal sa salita ng Diyos ay hindi lamang makikita sa palengke ngayon. Ha? Marami pong mga mangangalakal ng salita ng Diyos ngayon. Wala sa palengke. Nasa loob mismo ng simbahan na laging nakatayo sa pulpito. Ingat tayo, mga kapatid. Mag-iingat po tayo. Amen? Meron pong isang kwento, hindi ko alam kung ito'y totoo, mga kapatid, pero isang missionary daw, ang ibinigay ang kanyang buhay para pumunta sa isang lugar upang mag-mission doon. Alam nyo, inilagay niya ang kanyang mga gamit sa isang coffin, sa isang kabaong, yung kanyang mga damit, yung kanyang mga gamit, doon niya inilagay. Instead na sa suitcase. Why? Gusto niyang ipakita. Siguro parang overacting yon, pero yun ang conviction niya. Anong reason niya? Kapagkat gusto niyang sabihin sa kanyang mga iiwan, I was not coming back. Amen. I will not come again. Mamamatay na ako kung saan ako pupunta. Amen. Kung totoo man yung kwentong ito, okay, that missionary fully minded the other realm. Amen. For our conclusion, mga kapatid, living for what matters most. Ito yung challenge ko sa inyo ngayong umagang ito. Let us live a life kung ano yung talagang pinaka-importante. Sabi po mga kapatid ni C.T. Studd,
only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Naging kanta yan, mga kapatid, di ba? We must resist the trap of modern Christianity. Listen, we must resist the trap of modern Christianity that separates the sacred from secular. Ano ibig sabihin? Jesus did not die to be part of our lives. He came to be our life. Ibig sabihin, ang pagiging Kristiyano ay hindi part-time. Wala pong part-time Christians. Wala pong part-time workers. Wala pong part-time laborers. Kapag ikaw ay natanggap sa iyong trabaho, okay, at naging regular ka na, habang nasa opisina ka, hindi ka naroon para mag-cellphone. Hindi ka naroon para gawin ang iyong gusto. Binabayaran ka bawat minuto at dapat ang mind mo ay nasa iyong trabaho. Amen. Ganon din po, mga kapatid. Nung tayo po'y naligtas, hindi tayo part-time Christian. Hindi po tayo, mga kapatid, mga part-time na laborers ng Panginoon. Habang nandito tayo sa lupa, kahit na tayo po, mga kapatid, ay naghahanap buhay, kahit po tayo, mga kapatid, anuman po ang profession po natin, see to it that we are in the center of God's will. Amen, mga kapatid. Nawa po'y ma-realize natin ang bagay na ito. Jesus did not die to be part of our lives. He came to be our life. Colossians 3:4, the Bible says, when Christ, who is our life. Amen. Napakaganda ng verse na ito. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Brethren, let us live every moment as citizens of another realm, ambassadors of a greater kingdom, and lovers of a soon-coming Lord Jesus Christ, our blessed hope, mga kapatid. Amen? Are you living a divided life? Kumusta po, mga kapatid? Kumusta po ang buhay natin? Lahat tayo may hanap buhay. Lahat tayo, mga kapatid, may source of income. But the question is, naintindihan po ba natin, mga kapatid, na habang nasa lupa tayong ito, the only purpose of heaven, the only purpose of God of heaven in us is to be used by Him to accomplish His mission. And what is His mission? Makaakay pa ng maraming tao na pupunta sa langit. Amen. Nawa po, mga kapatid, maging sensitive tayo. By and by, hindi lang tayo nagtipreach ngayon. Pag may open door na tayo makapag-share ng gospel, gagawin po natin. Kahapon, pumunta kami doon sa plaza ng Pagudpud. Napakalawak. Sa hapon, napakaraming tao doon tumatambay. Hindi naman napakarami, kasi hindi naman malaking bayan, pero may karamihan din. Mga kabataan, mga families na naglalaro yung mga anak nila doon sa slides. Mayroong table doon na nasa ilalim ng malaking puno. Nakasama ko yung wife ko, kasama ko si Anon kahapon at sabi ko, gusto ko hapon-hapon nandito ako. Magtuturo ako ng gospel. Amen. Magtuturo ako ng gospel. Pag nalaman ng tao na every 5 o'clock in the afternoon ay may nagtuturo ng Bible sa plaza, yung iba dyan, sa una, hindi ka papansinin, marahil imamak ka, pero my heart's desire is, Lord, I want to preach the gospel. Iba-ibang topic. Halimbawa, topic about the family, about the father, about the mother. Pero sa bandang huli noon,
laging merong gospel of the grace of God, how to be saved. Yun po yung heart's desire ko. At ang prayer ko sa Panginoon, mga kapatid, magkaroon tayo ng portable speaker na magagamit doon sa public. Kahit dalawa. Kahit yung, kasi may portable speaker na merong isa na powered speaker, may amplifier na yun sa loob, then may connector siya papunta doon sa another speaker para balance po yung sound, mga kapatid. Okay? That's what we desire ngayon. At kayo kapatid ko sa Panginoon, hindi na ako mahihiyang sabihin sa inyo na we need that. Amen? We need that. So, I will wait for God's answered prayer, mga kapatid, and we will do it. Kahit hindi naka-live, hindi publicly naka-live, but we will do it publicly, mga kapatid. Gumawa tayo, magplano tayo, gumastos tayo ng mga bagay-bagay para sa kaluwalhatian at para gampanan at lalo nating i-mind ang another realm. Mga kapatid, have you forgotten the realm you belong to? We belong in that heavenly places. Will you today set your affection on things above? Let us commit afresh to live holy for Christ, minding the realm that truly matters. Mga kapatid, ang isa sa pinaka-excitement o exciting moment sa isang nag-a-abroad ay yung siya'y uuwi na at makikita. Could you just imagine, mga kapatid, na ikaw ay nasa abroad pagkatapos ay nagpapadala ka ng pera kasi nagpapagawa ka ng bahay, nagpapaaral ka ng anak, tapos excited kang umuwi para makita kung anong improvement o liyari na ba yung bahay, nakatapos na ba yung anak. Di ba exciting yun? Very exciting yun. Mga kapatid, balang araw, lahat ng ating ginawa sa lupang ito, pagdating natin sa langit, makikita natin kung ano ang ating nagawa. I-reveal yun ng ating Panginoon kung anong nagawa natin sa lupang ito.